Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Palakpakan nga po natin ang Diyos bilang hudyat na tayo po ay masaya, excited sa araw na ito. Amen? Sige nga po, lakasan pa natin ang ating palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Magandang umaga po. Ayan. At tayo po ay magpatuloy na sa ating gawain. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Ayan. So, bago po tayo magsimula ay let me give you some few reminders as always. Yan, una na po dyan palagi. Lagi nyo po tatandaan. Ano po yung una? Paki-silent ang ating mga cellphone. Pero yung cellphone natin, pwede nating gamitin sa pamamagitan ng pag-picture. So take down notes because a picture is worth 1,000 words. Kung medyo nahihirapan tayong magsulat o kaya medyo mabilis yung pacing ni Pastor, pwede nyo po yung picturean. And also, you can use that para mabilis po kayo na makapag-post sa inyong mga social media account. Amen mga kapatid. Amen. Also, don't forget to invest and invite. Tandaan nyo po pag nagdala po kayo ng kaluluwa sa Panginoon, ang tawag doon investment. Amen mga kapatid? At ang investment na yan, ang inyong bayad ay hindi sa lupa, kundi sa langit. Amen mga kapatid? Pero kung ito man po ay binayaan ka ng Diyos, kahit nasa lupa ka pa, ang tawag doon ay pabor at biyaya ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos na sumagana ang iyong buhay. Amen mga kapatid? Amen. And also, don't forget to watch our online worship service. Nanonood po ba kayo ng ating online worship? Ayan, salamat po sa mga nanonood. Pakishare nyo po yan. Dalawa po ang ating service every Wednesday. Anong oras po yung Wednesday? 6:00. Alam natin. And every Sunday naman po kagaya dito is 8 in the morning. So don't forget to like, share, and pakisubscribe na rin po sa ating YouTube channel. Ang pangalan po ay The Master Teacher PS. Hallelujah. So also yan, karagdagang announcement nasa ating screen. Nalalapit na po ang ating 9th anniversary. Palakpakan naman po natin ang ating Diyos. Yan. Are you excited? Wow, 9 years na pala tayo na nagtitiisan. Then, 9 years na tayo na nagsasama-sama para maglingkod sa ating Panginoon ng may buong lakas, buong pagpapala, sapagkat ang Diyos natin ay mabuting Diyos. Can you hear amen? Amen. So, our theme is, nakasulat, My Ministry, All for His Glory. So, madali nyo pong matatandaan niya, yung glory parang number 9, di ba? Pag nagpagawa tayo ng t-shirt, maalala nyo palagi, ang theme natin on the 9th anniversary is My Ministry, All for His Glory. Giving my best and excellent service to glorify God alone. Gusto niyo po ba yun mga kapatid? Na lahat ng ginagawa mo, ang Diyos ang napapapurihan? Amen. So, yan po ang ating magiging sigaw, yan ang ating magiging adhikain, battle cry sa susunod po na 9th anniversary. So, watch out. And also, calling all the ministries, maganda na rin po kayo ng inyong mga special numbers or mga presentation para po sa ating Panginoon on the 9th anniversary. Amen po ba? So, matagal pa, November pa po, pero sinasuggest na natin at pinapa-announce na natin para maghanda na po tayo ngayon pa lamang. Can you hear amen? Amen. So, handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. Kung handa na po tayo, sabay-sabay na po tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen, mga kapatid. Sapagkat pag sinasabi natin ito po ay may kabuluhan. Sapagkat nagdideklara tayo ng pagpapala sa ating spirit, sa ating soul, and sa ating body. So we are calling the blessing in our spirit, spiritually well-fed, emotionally happier, sumasaya ka pa rin kahit wala kang masyadong pera, and financially, materially super blessed. Gusto niyo po ba yan? Mas maganda yon na pinasaya ka na ng Diyos, pinapaulan pa ng pagpapala ang iyong buhay. Shout amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. So,
let's begin our topic. Our topic is still under the series Victory in Christ, and we are under part number 4, Victory in Jesus Christ, part number 4, from the grace perspective. Let's read from Colossians chapter 2, verse 14 hanggang 15. Sabi dito, He canceled the record that contained the charges against us. He took it and destroyed it by, paano daw? By nailing it to Christ's cross. No? Kinuha na ni Kristo ang lahat ng listahan ng iyong mga kasalanan at atraso sa Diyos. Papaano? Ipinako niya itong kasama sa krus ng Kalbaryo. Maliwanag po yan? 15, in this way, God disarmed the evil rules and authorities. He shamed them publicly by His victory over them. Saan? On the cross of Christ. So nakita natin, no? Si Kristo ay naging matagumpay na nung siya po ay mapako sa krus at siya po ay muling mabuhay, kaya lahat ng tangka ng kalaban sa ating buhay ay hindi na magtatagumpay. Can I hear amen? Amen. Pakibasa nga po natin yung kasunod. Next po, Christ finished work on the cross. Amen po. Sapagkat ang aralin na ito ay kakaiba sa mga tagumpay na ating natututunan sapagkat dito po ang ating tagumpay ay nanggagaling lamang sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Can you hear amen? Kaya kapag naalam mo na dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay nakakapagbigay ng papuri kasi Lord, salamat kasi tinulungan mo ako. Can you hear amen? Kaya ang deklarasyon natin ay ito. Next, grace alone is my victory. Sige nga, sabihin natin, 1, 2, 3, go. Grace alone is my victory. Amen po ba? Ang biyaya ng Diyos lamang ang tanging sanhi kung bakit po tayo nagiging matagumpay. At anumang tagumpay ay nagsisimula sa pagkapanalo. Tama? Amen po ba? Kaya kung gusto mong maging matagumpay palagi, kumapit ka sa napakamakapangyarihan, kumapit ka sa mananagumpay, ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen po ba mga kapatid? Amen. Bago po tayo magpatuloy, isa po sa cardinal rule in any warfare, pag sinabing cardinal, it means basic or fundamental. Ang kailangan po nating matutunan sa pakikipagbaka ay know your enemy. Sa Tagalog, dapat kilala mo ang kalaban. Tanong, sino po bang kalaban natin? Si Satanas. Hindi si brother, hindi si sister, hindi si pastor. Tama ba mga kapatid? Sino ang kalaban natin? Si Satan. Kaya maliwanag po sa atin ito. You cannot defeat Satan if you don't know him, if you can understand his tactics. Kaya dapat kilala mo ang kalaban. Bakit? Isa po sa ugali ng kalaban ay ito. Tingnan niyo po yan. Next, the enemy, the devil, hates you. Amen mga kapatid? Galit sa iyo si Satanas ha. Hindi siya kailanman makikipagkaibigan sa atin sapagkat tayo po ay sa Diyos at anak ng Diyos. Can you hear amen? Amen. However, next, the devil will take advantage of you only if you do not know God's words and your given rights and authority as a child of God. Sa Tagalog, pagsasamantalang ka ni Satanas. Kailan? Pag wala kang alam na salita ng Diyos at hindi mo alam ang iyong authority, ang iyong karapatan bilang anak ng Diyos. Can you hear amen? Alam mo ba na pwede mo nang palayasin ang sakit karamdaman sa buhay mo? Kaya mayaman ka kasi hindi ka gumagastos. Alam mo ba na makakatapos ka ng pag-aaral? Amen, mga kapatid? Alam mo ba na aasenso ka sa iyong trabaho at negosyo? Amen. Sapagkat ibinigay na itong otoridad na ito sa lahat ng anak ng Diyos. Si Kristo'y dumating para tayong lahat ay sumagana. Kaya amen. Amen. Next, sabi po dyan, Satan will take advantage of us if we are what? Ignorant of his schemes. Pag sinabing schemes po, taktika, strategy, or mga plano ni Satanas. 2 Corinthians chapter 2 verse 11, I don't want Satan to outwit us
after all, we are not ignorant. Sabi ni Pablo, we are not ignorant about Satan's scheme. So, napakahalaga na tayo pong mga anak ng Diyos, alam natin ang mga kilusan ni Satanas. Or else, ano po mangyayari? Satan will surely defeat you. He will surely hurt you terribly in your body and in your soul. Can you hear, amen? Kaya nga dapat born again ka in your spirit para kahit papaano may laban tayo kay Satanas. Can you hear, amen? Amen. 1 Corinthians 10:11 says, all these events happen to them, sa mga ninuno or ancestors, as ano daw po? Example for us. They were written down. No? Naisulat sa Biblia. Why? To warn us, para paalalahanan tayo who live at the time when the age is drawing to a close. No? So, yung mga nangyari po kay Abraham, nangyari kay Adan at Eva, kay Moses, kay Samson, kay David, at ay yung mga alagad ng Diyos, even sa mga lingkod niya sa kasalukuyan ngayon, ito po ay nasulat na at nangyari na. Bakit? Sabi po ng verse, magsisilbi itong warning para sa atin. Amen? So kung si Samson ay natalo dahil sa taktika na ganito, si David ay natalo dahil sa taktika na ganito, pwede natin itong tignan para tayo po ay hindi na madamay at hindi na matalo kagaya nila. Amen? Amen po ba mga kapatid? So let's continue. Ang iniwan natin tanong last time is, what are Satan's tactics? No? So ano nga po ba ang mga galawan or taktika ni Satanas? Kasi napakarami po nito. Kaya po dapat malaman natin ito para lagi tayong panalo. Are you interested? Amen po ba? Gusto niyo po bang maging panalo? Amen. So let's look at this. What are Satan's tactics? Number 1. Ano po yon? Everybody? Deception. Sabi nga natin, deception. Ano sa Tagalog? Pandaraya. Panlilinlang. Amen po ba? Sa palasak na salita, pang-uuto. Inuuto ka ni Satanas. Ano pa? Panggogoyo. Ano ba? Narinig dyan? Naku, nauto na naman ako. Nagoyo ako. Bakit? It is called deception or panlilinlang. At dati po, napag-aralan na natin, next, Satan is ano po ang kanyang pag-uugali? He is a deceiver. No? Siya po ay nanlilinlang sa kanyang mga biktima. At tandaan po natin, si Satanas po ay hindi Diyos. Siya po ay anghel lamang. Tama ba mga kapatid? Kaya wala siyang sariling kapangyarihan. At para makagawa siya ng isa pang mga kababalaghan, kailangan niyang mang-agaw ng kapangyarihan. Wala nga siyang kapangyarihan sapagkat inalis na sa kanyang pagiging anghel or ang arkanghel. Ang ginawa niya ay ninakaw niya yung kapangyarihan na binigay kay Adan at Eva. Nakuha niyo po yun mga kapatid? Ninakaw niya Yun yung kapangyarihan na meron sana tayong lahat ng mga tao, pero ninakaw niya. Pero ang good news, yung ninakaw na otoridad, kapangyarihan, ibinalik na ni Kristo sa atin, kaya pwede na nating palayasin si Satanas sa ating mga buhay. Shout amen! Palapakan natin si Jesus. Hindi na niya tayo kayang lokohin pa. Tama mga kapatid? Amen. At in the Old Testament, He is also the old serpent. Nabasa niyo po yan sa Genesis 3 and sa Revelation 12 verse 8 to 9. Siya po yung ahas at siya rin po yung dragon. And this serpent has the same old tricks. Diba? Napag-aralan natin nakaraan. May mga luma siyang mga taktika. And these tricks or tactics are what? Very predictable. Alam mo na ang ending. Diba? Pag dinaya ka ni Satanas, anong ending? Matatalo ka pag hindi mo alam ang kanyang galawan. Tama mga kapatid? Pero dahil alam mo na nga ang mangyayari, hindi ka magpapadaya, lalo na pag hindi mo kaya nalusutan ang kanyang mga pandaraya. Kanina, amen? Amen po ba? Sabihin sa katabi, huwag kang paparaya. Sa kabila naman, huwag tayong paparaya. Amen po ba mga kapatid? Pero nag-alala po si Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Ako nag-aalala kasi,
lalo na sa ating mga baguhang mga members. Sabi ni Pablo, 2 Corinthians 11 verse 3. Sabi rito, I am afraid that your minds will be corrupted and that you will abandon your full and pure devotion to Christ. In the same way that Eve was deceived by the snake's clever lies. No? Sabi ni Pablo, ako'y nag-aalala sa mga mananampalataya. Kayo po ba'y mananampalataya kay Kristo? Naniniwala ba kayong magaling na kayo dahil kay Kristo? Naniniwala ba kayong yayaman kayo dahil kay Kristo? Amen. Palakpakan nga natin ang Diyos. Kaya lang si Pablo, nag-alala siya. Bakit? Kasi daw baka eka ang inyong mind. No? Tandaan ninyo, wala nang kayang gawin si Satanas sa iyo, lalo na sa iyong born again spirit. Pero kaya niyang mag-inject sa iyong kaisipan. Paano? Bubulong yan. Sabi niya, di ka makakatapos. Maghihirap ka. Ganon din ang nangyari sa kanila. Tama mga kapatid? At pag nakurap ang isip mo, baka paniwalaan mo ito. Tama ba mga kapatid? Kaya sabi ni Pablo, ako ang aking ikinakatakot, baka makurap ang isip mo, ano mangyayari? Aalis ka sa iyong pananampalataya at paglilingkod at paniniwala kay Kristo. Amen? Kagaya ng in the same way that Eve was deceived by the snake's clever lies. Pag sinabi pong the same way, it means the same manner, the same style, or the same approach. Kaya po, si Satanas po, hindi yan magbabago ng estilo niya. Ang gagamitin niya ay walang iba kundi yung kasing tanda niya na panloloko sa mga tao. Can you hear, amen? Amen po ba? Kaya sabihin sa katabi, alam mo na yan. Diba? Pag niloko ka ni Satanas, sabi niya, huwag ka nang mag-church, magtrabaho ka na lang. Ano ang sasabihin mo? Hindi pwede. Alam ko na yan. Tama mo, patet? Kasi sinabi niya, huwag ka nang magbasa ng Bible, huwag ka nang mag-journal. Anong sasabihin mo? Alam ko na yan. Can you hear, amen? Kasi hindi tayo kayang lokohin sa ating mga kaisipan. Can I hear, amen? Amen. Brothers and sisters, ang mga Old Testament people ay bumagsak sa same old trick ni Satanas. Kaya dahil alam na natin ito, tayong mga anak ng Diyos in the New Testament, ay hindi na pwedeng madaya ni Satanas na Diablo. Kanya amen? Amen. So balikan natin ang unang taktika ni Satanas para hindi tayo madaya. Let's go back to Genesis, the first book of the Bible. Genesis chapter 3, verse 4. Ito ang kanyang unang pandaraya. Ano sabi ni Satanas? You will not surely die. The serpent said to the woman. No? Sa Tagalog, hindi ka mamamatay. Sabi ng ahas. No? Ito po ay sinabi niya kanino? Kay Eva. At ito po ang pang-uuto ni Satanas kay Eva. Sabi niya, Eva, hindi ka mamamatay. So it sounds like sinungaling ang Diyos. Hindi totoong sinabi ng Diyos. No? Joke lang yung sinabi ng Diyos. Huwag kang maniwala. Parang gano'n ang sinasabi niya. Can you hear, amen? Hindi ka mamamatay. Amen po ba? And ano nga po ba ang tunay na utos ng Diyos sa book of Genesis? Genesis chapter 2, verse 16 to 17. Ito pang sabi, and the Lord God commanded. Sinong nag-utos? Ang Diyos. Commanded the man. You are free to eat from any tree in the garden. 17. But, look at that. You must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat of it, ano mangyayari? You will surely die. So ano po yung napansin niyo? Kanina sabi ni Satanas, you will not die. Pero sabi ng Diyos, you will surely die. Kailan? Pag kinain mo, when you eat of it. So, ano po ang una nating napansin dito? Sinalungat ni Satanas yung sinabi ng Diyos, kaya po nabali ang katotohanan na sinabi ng Diyos. Can you hear, amen? So, yun ang una niyang taktika. Babaliin niya, sasalungatin niya ang mga salita ng Diyos na buhay. Tanong, may mga salita ng Diyos ka bang pinangahawakan? Meron ba?
Ano po yan? Mga Jeremiah 29, di ba? Psalms 23. Ito ba ay kaya pang baliin ni Satanas sa iyong buhay? Amen po ba? Ang Exodus 20, di ba? Nasabi, ipangilin mo ang araw ng linggo. Madadaya ka ba ni Satanas na hindi ka mag-church? Sakali mang hindi ka makaten ng Sunday, pwede ka namang umaten ng Wednesday. Tama ba, Patet? Amen po ba? At kung hindi ka naman makaten ng Wednesday at Sunday, tawagan mo si pastor at magba-Bible study ako sa bahay mo. Kaya lang, magta-tithes and offering pa rin tayo. Amen? Kasi special yun eh. Are you with me, mga Patet? Hindi ka kayang dayain ni Satanas. So, let's look at this. There are two types of deception. Ayan. Ano po yung letter A? Everybody? Deception by open and direct lie. No? Ito po yung pangloloko na hayag, open na open at diretsahan na sinasalungat niya yung sinabi ng Diyos. Kaya nagiging kasinungalingan. Can you hear amen? So let's look at this. Let's compare in the chart. Tingnan niyo po yan ha. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ng Diyos, you will surely die. Ano pong sinabi ni Satanas? You will not surely die. Sinalungat niya. Amen? It is an open and direct lie. Can you hear amen? Bakit po? Sapagkat ang una nating makikita rito, nagkaroon ng ano? Ano yung napansin nyo? You will surely die. Sabi ni Satanas, you will not surely die. Anong pagkakaiba ng dalawa? Mayroong dagdag. No? Dinagdagan niya yung salita ng Diyos. Can you hear amen? Sabi ng Diyos, magbigay ka. Sabi naman ng iba, wag magbigay ka, pero pag gipit ka, wag muna. Oh, dinagdagan. Can you hear amen? Are you with me, mga kapatid? So nagkaroon ng dagdag sa salita ng Diyos, sa inutos ng Diyos, at minsan naman nagkakaroon ng bawas yung sinabi ng Diyos, kaya ang tawag dyan ay pandaraya pa rin. Dagdag bawas. Can you hear amen? Amen po ba? Sabi ng Revelation 22:18, wala dyan, pag binawasan mo ang sinabi ng Diyos na propesiya, ibabawas din ito sa iyong buhay. Kaya dapat wag nating dadagdagan o babawasan ang salita ng Diyos. Can you hear amen? Amen. So, madalas po, lahat ng verses sa Bible na alam natin, pilit na pipilipitin ni Satanas. Ulitin ko, lahat ng alam mong verses, lahat ng pinangahawakan mong verses, babaliin, pipilipitin ni Satanas para pagdudahan mo ang salita ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? At yan po ang ginawa ni Satanas kay Eva. One of the example is Psalms 23. Ano pong sabi ng Psalms 23 verse 1? Ang Panginoon ang iyong pastol, hindi ka magkukulang. Kaya lang minsan nadidelay ang sahod at minsan marami ka nang dapat bayaran. Ano nangyayari sa'yo? Kinakabahan ka. Tama ba mga kapatid? Kasi sinasabi ni Satanas, ayan, sinasabi ko na nga ba, nagkukulang ka na. Hindi totoong sinasabi ng Diyos sa iyo. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Pero lahat ng yan ay kasinungalingan lamang ni Satanas. One more example, yung Jeremiah 29:11. Pinanghahawakan mo ba ito? Sa mga may pangarap sa buhay, hindi lang sa mga nag-aaral sa mga may pangarap, gustong magkasasakyan, magkanegosyo, magandang buhay. Gusto niyo ba yon? Yan ang plano ng Diyos sa iyo. Kaya lang minsan pag nagkakawindang-windang ang buhay, para bagang, parang hindi ata totoo ang Jeremiah 29:11. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Yung 1 Peter 2:24, alam nyo po? Anong sabi doon? Dahil sa latay at sugat ni Kristo, ikaw ay gagaling pa lang ba? Ikaw ay? Kaya lang minsan pag may nakapakang bukol dito, ako patay, cancer na ata. Mamamatay na ata ako. Kaya sabi ng iba, kung mamamatay ka, ba't di ka magpasukat? Di ba? Pero hindi tayo naniniwala doon. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, 1 Peter 2:24, sa latay at sugat ni Kristo, ikaw at ako ay magaling na. Kanya, amen? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. So, ang counter-attack po ng deception na open and direct lie is this. Next, be wise. Sabihin sa katabi, be wise. It is wiser to be wise. Maging isang katalinuhan na ang magpakatalino. Tama ba mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Bakit? Sapagkat pag marunong ka, lalo na sa salita ng Diyos, hindi ka madadaya. Matthew
10:16, nandiyan sa katabi. Behold, I send you out as a sheep in the midst of wolves. Therefore, look at this. Be wise as serpents and harmless as doves. Nakita niyo po yon? Sino ba talaga ang magaling sa pagiging tuso at matalino? Yung ahas, the serpent, particularly si Satanas. Tama mga kapatid? Pero ang kagandahan ng ugali na ito ay ipinapamungkahi sa mga anak ng Diyos. Hindi yung masama, kundi yung pagiging matalino ng serpent. Are you with me mga kapatid? Sa aking pagre-research, pag sinabing be wise as a serpent, it means watch out for yourself. Sa Tagalog, ingatan mo ang iyong sarili. Nang mabuti, ha? Tama ba mga kapatid? Bakit sinabi ito ng Diyos? Kasi ipinadala ang mga alagad ng Diyos sa gitna ng mga asong lobo. Kaya sabi ni Lord, ingatan ninyo ang inyong mga sarili, kagaya ng serpent. Ano pang ibig sabihin nito? Pag sinabing be wise as a serpent, it also means na ito po ay nagpapakita na you are always aware of those who do not have their best interest at heart. Ibig sabihin po, alam ni Satanas, alam ng serpent, kabisado niya kung sino yung mga kampante, kung sino yung mga umattend lang, kung sino yung mga pabanjing-banjing lang, kung sino yung mga pa-chill-chill lang at sobrang relax sa buhay. Can I hear amen? At pagka nakita niya na, hindi nakahanda ito, sila yung mga kayang-kayang biktimahin ni Satanas. Can I hear amen? Kaya ang tawag doon ay vigilant, di ba? Yung alam mo kagad, may panganib ba? Dapat alam mo. Ang sabi ng Diyos, be wise as a serpent. Ingatan mo ang iyong sarili. Sige, sabi sa katabi, ingatan mo ang iyong sarili. Ingatan mo ang iyong patotoo bilang anak ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Maging matalino po tayo. Be wise. Bakit? Sapagkat pag lumabas na tayo sa real world, no? Sa mundong ito, no? Even pagtungtong pa lang natin dyan sa labas ng ating church, marami na po ang pandaraya. Marami na po ang mabibiktima ng panloloko sa ating mga buhay. Can you hear amen? Lalo na po ngayon in the digital world, no? Sa internet world. Tama po ba? Di ba, pag nagbukas ka pa lang ng iyong Facebook, ng iyong social media account, marami po ang naglipana na mga pandaraya, mga influencers. Buti sana kung Christian influencers sila, yung mga pina-follow mo, pakicheck mo yan. Kasi alam po natin na sa karamihan ng mga napo-post sa ating mga social media account, mas marami po dito, puro pandaraya. Tama mga kapatid? Amen po ba? Hindi lahat totoo. Sabihin sa katabi, hindi lahat totoo. Tama mga kapatid? Marami ang fake news, marami ang edited, marami ang mga computer-generated, peke, dinaya. Tama mga kapatid? Amen po ba? At marami po ang naniniwala sa mga pandarayang iyan, kaya nadadaya din sila. Amen? Diba? Minsan may nakita ka, no? Pagpahid niya pa lang nung solution na yon, nawala yung tagyawat. Nung binili mo, ilang pahid ka na, ubus na yung pampahid, wala pa rin nangyayari. Yung pala, edited. Are you with me, mga kapatid? So, nadaya ka na. Ibig sabihin po, pag nasa labas ka, be wise as a serpent, maging maingat ka para hindi ka madaya. Can you hear amen? Instead, next, ano pong gagawin mo? Post more Bible verses. Do you agree with that? Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala. Or share our online worship service. Kayo ba yung nag-share sa ating FB? Sa ating mga YouTube? Siyempre, exempted na po yung ating mga senior citizen, no? Na alam naman natin, hindi masyadong kabisado ang cellphone or laptop. Can I hear amen? Amen po ba? Pero sa mga may cellphone, may mga YouTube account, may mga Facebook po ba kayo? May YouTube po ba kayo? Ito po, heart to heart po tayo. Kami po na mga nagpapagal sa online worship service natin. Alam nyo po, magastos po yung mga gamit. And after po nun, ay matrabaho siya. Pero alam nyo po,
pinopost pa rin namin ang ating mga worship service. Hindi kami nadi-discourage. Hindi kami napanghihinaan ng loob. Alam niyo po kung bakit? Alam niyo po kung bakit? Kasi gusto namin na marami ang makarinig nito at marami ang maligtas. Can you hear amen? Amen po ba? Kayo po ba? Ganon din ang inyong puso? Gusto niyo ba na lahat ng makakita ng post natin ay maligtas kay Kristo? Anong gagawin natin? Paki-post po natin. Sabi sa katabi, paki-post natin. Can you hear amen? Kasi minsan, alam nyo, pag tinignan namin, merong 2 views, 10 views, 10 views. No? Alam nyo po, hindi po kami nadi-discourage dyan. Kasi alam na namin na kapag nag-post ka ng verses, nag-post ka ng para sa Diyos, anong napansin nyo? Kakaunti lang ang magla-like. Kakaunti lang ang mag-view o manonood. Can you hear amen? Misa nga kahit kapatiran mo na eh. Diba? Hindi pa rin nanonood eh. Can you hear amen? Parang ganito eh. Yung tatay mo, yung magulang mo nagluto, pero iba ang kinakain mo. Can you hear amen? Ouch. Masakit po yun. Can you hear amen? Can you hear amen? Kaya kami po'y heart to heart na nakikiusap sa inyo. Kami po'y nagpapagal para sa gawain ng Diyos. Ang tanging maitutulong natin ay suportahan po natin ang online worship service sapagkat ang marami pong maaabot nito, buong mundo, hindi lamang po Pampanga, hindi lang buong Pilipinas, kundi buong mundo makakarinig ng salita ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Ito po'y lambing lang naman namin. Habang ikaw ay naglalaba. Naglalaba ka ba? Ikaw ay nagluluto, naglilinis ng bahay. No? Kung meron ka namang account, may YouTube ka naman, i-play mo lang yan. Kahit na hindi ka masyadong nakikinig. I-play mo lang ng i-play. Can you hear amen? Amen po ba? O baka naman naiirita kayo sa boses ko. Kaya minsan, hinihinaan ko na lang. Sigaw ng sigaw tong pastor na to. Amen po ba mga kapatid? Are you with me? Pero pinagbubuti po namin para yung boses modulated, parang radio, at pleasing sa pakikinig natin. Can you amen? At pag ginawa mo po yan, na sinuportan mo ang online worship service natin, aba, hihintayin na lang namin na magkaroon tayo ng 1,000 views, 1 million views, sapagkat pinapasikat natin, hindi si pastor, ang pinapasikat natin ay ang ating Panginoong Yesus para marami pa ang maligtas. Shout amen! Kaya palapakan natin ang Diyos. O gusto nyo, palit tayo, kayong mag-preach, kami magpo-post. Okay po ba yung mga kapatid? Amen. So, lambing lang po namin yun, ha? I hope na nakuha nyo ang puso namin. Can I hear amen? Amen. Sapagkat, pag nagpo-post po tayo ng mga Bible verses, ng mga worship services, kakaunti po talaga ang nagla-like at nanonood po nito. Pero mantakin po ninyo ha, pag ang pinost mo ay kabastusan, o kaya pasaring, patama, ang daming magla-like, ang daming magre-react, ang daming mag-share. Okay, tinan mo to, oh. Can you hear amen? Sabihin sa katabi, kahit mag-post ka ng mga ganyan, walang pakinabang. Can you hear amen? Pero pag Bible ang pinost mo, mayroon itong pakinabang. Sabihin sa katabi, may pakinabang. Ang Bible verses. Kaya pakipost mo na po yan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Akala mo lang walang nangyayari, pero may pangako ang Diyos. Basahin natin. Isaiah 55 verse 11. Tingnan nyo po ito. Ang ganda. It is the same with my word. Salita ng Diyos. I send it out. Na-send na. Yes. And it will always produce fruit. No? Magbubunga yan. Palagi. It will accomplish all I want it to. Mangyayari ang gusto ng Diyos na mangyari. And it will prosper. Lalago yan. Everywhere I send it. Kahit pusong bato pa yan, kahit pusong satanista pa yan, basta narinig niya ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, tutubo ito sa kanyang puso pag niloob ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Kaya pakisend mo na ang mga verses na yan sa iyong cellphone. Are you with me, mga kapatid? Amen. Kumbinsido po ba kayo? Amen. Salamat po sa lahat ng mga nagla-like, nag-share, at nagpo-post ng salita ng Diyos. You are truly wise. Amen, mga kapatid? Amen. Next question. Are you wise? Matalino po ba tayo? Marunong po ba tayo? Tignan natin. Sino po ang mga matatalino at marunong? Taas nga kamay.
Aminin nyo naman. Wala namang bayad, di ba? Sino ang mga marurunong? Amen? Amen. Huwag kayong mahiya, ha? Tingnan natin kung marunong tayo. Papipiliin ko po kayo, tingnan natin kung ano po ang inyong magiging magandang desisyon. Magbulakbol, mag-cutting class, o mag-aral mabuti? Aba, wise. Magjowa ng maaga o mag-aral mabuti? Magjowa o magtapos ng pag-aaral? Mamasyal o mag-charge? Magsulat o matulog? Magsulat o mag-chat habang akala mo nagsusulat? Tutuloy ko pa ba? Andiyan pa po ba yung mga kapatid? Magbigay sa Lord o gastusin ang para sa Lord? Umattend o umupo lang? Umattend o maglingkod sa Diyos? Alam naman pala natin, di ba mga kapatid? Simpleng pagsasalansan ng upuan, kayo ba'y nasubukan nyo mag-map? Dito? Palapakan naman natin ng Diyos, na napahiya naman ako. Opo! Amen mga kapatid? Samantalang ang mga nakikita nyo dito sa loob, we are professionals, we have professionals. Amen mga kapatid? Pero hindi natin tinitignan ang lagay ng estado ng tao. Ang tinitignan natin ay ang puso na handang maglingkod sa ating tunay na Diyos na buhay. Shout amen? Palapakan natin ang Diyos. And after all, lahat tayo anak ng Diyos. Amen mga kapatid? Hindi titulong tinitignan natin dito. Kaya hindi nakakababa ang maglingkod sa Diyos na buhay. Amen? Amen po ba mga kapatid? Sabi ng iba, ako, boss nga ako eh. Tapos sa church, paglalampasuhin nyo ako. Nandyan po ba kayo mga kapatid? Amen. Hallelujah. Kaya dapat po ay ibigay natin ang ating taus-pusong paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Amen. Ito pa, are you wise? Pera o Jesus? Totoo po ba yun mga kapatid? Magaling ka na o mamamatay ka na sa sakit mo? Oh. Kaya mo bang mag-pray sa sakit mo? Kahit wala si pastor? Ito po, tingin kayo sa akin. Alam niyo po ba bakit pilit naman sinasaksak sa inyong puso, sa inyong isip na magaling ka na kay Kristo? Alam niyo po ba kung bakit? Ang tanong ay, naniniwala ba kayong magaling na kayo? O kahit may nararamdaman ka, sinabi na ng doktor na ito ang iyong sakit, oo, totoo yun. Pero totoo rin ang salita ng Diyos. Tama? Amen po ba? Ang sabi ng Diyos, magaling ka na. Get it in your spirit. Get it in your soul, in your body, in your mind, in your emotion. Can you amen? Alam niyo po kung bakit pilit kong sinasaksak sa atin? Mahirap magkasakit. Tama mo, kapatid? Lalo na yung mga breadwinner. Taas ang kami ng mga breadwinner. Oh. Pag ang mga breadwinner, mga nanay, tatay, mga ate, kuya, mga lolo, lola, tito at tita na nagtatrabaho para sa pamilya, pag nagkasakit yan, maghihirap ang buhay mo. Can you amen? Bakit po? Tanong niyo sa akin, bakit po? Pag may sakit ka, makakapasok ka ba ng trabaho? Hindi. At pag hindi ka nakapagtrabaho, may sahod ka ba? Wala. At ayan po ang mangyayari sa atin. Yung katabihan natin na happy wife, happy life, dahil nga wala ng pera na dumarating, nagkakaroon na ng awayan, ng sigawan. No? Yung mga lumilipad na mga plato, mga pinggan, at lumilipad na mga sasakit na mga salita. Saan galing? Walang pera. Tama po mga kapatid? Sabihin nyo sa akin kung mali ako. Kaya, dapat ilagay mo sa iyong puso at isipan, magaling ka na. Sabi mo sa iyong salita, sa iyong sarili, magaling na ako. Walang sakit karamdaman ang pwedeng dumapo sa aking katawan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Huwag kang mag-aalaga ng sakit. Ha? Can you hear amen? Amen. So, wise ka. Hindi ka mamamatay sa sakit. Magaling ka na kay Kristo. Can you hear amen? Amen. So, papaano po tayo magiging mas wise? No? Papaano? Next, you need to, next po, hear and obey the Word of God. Be well educated about God's Word. Amen po ba?
Ito lamang po ang tanging paraan para walang makapandaya sa iyo. Tama mga kapatid? Kahit pa anong sabihin ko, nabasa mo sa Biblia na mali ako, mali ako. Tama mga kapatid? Ang tao nagkakamali, sabi ni Pastor Gani, pero ang Biblia hindi magkakamali. Maliwanag po ba yun mga kapatid? So, be well educated about God's Word. Another open and direct lie of Satan is about salvation. Ano bang yung pinaniniwalaan sa kaligtasan? Nawawala bang yung kaligtasan? Totoo ba yan? Amen. So, alam mo na sabi ng salita ng Diyos, hindi ito nawawala. Can I hear amen? Amen. Brothers and sisters, isa po sa pinakamahalagang aral o turo na dapat matutunan natin bilang mga anak ng Diyos ay yung turo patungkol sa kaligtasan or true salvation, tamang kaligtasan. Ang tanong, tama ba ang kaligtasan na natutunan mo? Tama po ba? Nawawala o hindi? Iniligtas mo bang yung sarili o si Kristo ang nagligtas? Si Kristo. Can I hear amen? So tingnan natin ulit ang comparison na ito. Tingnan nyo po. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng katotohanan, salvation is by grace alone. Saan nakasulat? Ephesians 2:8-9. Ano naman po ang open and direct na kasinungalingan? Salvation by works. Man's own effort. Amen po ba? So ito po, yung salvation by grace alone, totoo po ito. At hindi po ito kailanman nababali. Can I hear amen? Pero sabi ng open and direct lie, kailangan mong gumawa ng mabuti para maligtas. Brothers and sisters, ito po ay hayag in a broad daylight na kasinungalingan. And it's very obvious. Can you hear amen? Sinungaling ang nagsabi nito. Ephesians 2, verse 8-9. Tingnan nyo po. For it is by God's grace, charis, that you have been saved through faith. It is not the result of your own effort, but God's gift, regalo, so that no one can boast about it. Look at that. So, sa papaanong paraan daw tayo naligtas? Sabi ng verse, by God's grace. Sa biyaya lamang, you have been saved through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya tinan niyo po yung verse na yan. Napakalinaw po na ikaw ay naligtas sa biyaya ng Diyos sapagkat ikaw ay naniwala through faith, sa pananampalataya. Kaya sabi nila, yan naman yung mga baliw. Bakit? Kasi naniniwala ka sa mga bagay na hindi nakikita. Amen? Through faith, pananampalataya. Amen po ba mga kapatid? Kaya dapat kailangan mo munang manampalataya para ang totoong biyaya ay matanggap natin sa ating buhay. Are you with me, kapatid? Amen. Ang Greek word ng salitang grace ay, ano po ulit? Next, charis. Sabi nga natin, charis. By the way, I invite you every Wednesday, pinag-aaralan po namin ang charis, the gift of God's favor for everyday life. Gusto niyo po ba ng pabor? Pag pinaburan ka ng Diyos, magiging maginhawa at maganda ang iyong buhay. Kaya attend po tayo. Sabihin sa katabi, attend tayo. Amen ang kapatid? Charis means grace, favor, acceptable, tanggap ka, goodwill, loving kindness, benefit, or gift, regalo. To be full of joy, masayang masaya, happiness, or pleasure. Literally, a generous gift or gift of God's favor. Kaya tingnan nyo po yan inuna na ng Diyos na iligtas tayo dahil sa kanyang mayamang biyaya. Hindi po ito dahil sa resulta ng ating mabubuting gawa. Maliwanag po ba yan mga kapatid? Maliwanag po ba? Hindi ka niligtas ng Diyos kasi mabait ka. Iniligtas ka ng Diyos kahit hindi ka mabait sapagkat mayaman ang biyaya ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Are you with me mga kapatid? And after all, ano nga po ba ang definition ng grace? Pakipindot ulit. Grace means, ano daw po? Unmerited favor. Ano pa? Undeserved kindness. Ano pa? A special favor freely given. No? Ang kaligtasan mo is not a matter of merit or demerit. Di ba? Kahit nga merit mo na, it is unmerited favor. Hindi para sa'yo, pero ibinigay pa rin para sa'yo. Can you hear amen?
Ito'y libre na binigay sa atin para hindi ka na mahirapan. Ang kailangan mo lang ay manampalataya. Are you with me, mga kapatid? Tingnan niyo po ang patunay. Romans 5:8. Tingnan niyo po. For God has shown us how much He loves us. It was, tingnan niyo po while we're still sinners, makasalanan ka pa, hindi ka pa nagcha-church, that Christ died for us. Is that the good news? Amen? May isang Diyos na tumanggap sa atin kahit nung maruming-marumi pa ang ating buhay. Ang tawag doon ay biyaya ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So tandaan nyo po ito Next po. Anything that openly and directly opposes the truth is what? Is a lie. Sa Tagalog, anuman bagay na hayagan, direktang sumasalungat sa katotohanan, sa Biblia, sa salita ng Diyos, kasinungalingan po yan. Maliwanag po ba? And the devil is the father of all lies. Naniniwala po ba kayo doon? Basta kasinungalingan ang sinasabi, anak siya ng devil. Amen po mga kapatid? Because the father of all lies is the devil. Ang classic example nito is written in John chapter 8, verse 43 to 45. Let's read from the Good News Bible. Sabi dito, why do you not understand what I say? Kahit preach si pastor, bakit hindi mo maintindihan? It is because you cannot bear to listen to my message, God's word. Ayaw mo ng salita ng Diyos. Ayaw mo ng katotohanan, kaya hindi mo maintindihan. 44, you are the children of your father, the devil, and you want to follow your father's desire. No? From the very beginning, he was a murderer and has never been on the side of truth. Next, because there's no truth in him. When he tells a lie, he is only doing what is, natural to him. No? Sabi sa NLT, when he lies, it is consistent to his character. No? Magaling siya rito. Natural lamang sa kanya ang magsabi ng kasinungalingan. Bakit? Because he is a liar. Siya ay sinungaling and the father of all lies. 45, but I, sino yun? Jesus tell the truth and that is why you do not believe me. No? Kaya pala hindi ka naniniwala kay Jesus kasi ang pinaniniwalaan mo ay ang puro kasinungalingan ni Satanas na Diablo. Are you with me mga kapatid? Amen po mga kapatid? So, ang maraming mga tao, mas naniniwala pa sa mga imbentong turo, imbentong kasabihan, imbentong kautusan, gawa-gawa lang ng tao, kesa mismong sa salita ng Diyos, kaya tayo nadadaya. Can you hear amen? Sino sa inyo hindi pa rin nagwawalis sa gabi? Kayo po ba nagwawalis na sa gabi? Sabi na iba, wag walisin daw at malas. Kung nadapa ka naman, tatalisod ka dahil sa kalat na yan, malas din. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Samantalang wala yan sa Biblia, kaya wag mo yang paniwalaan. Can you hear amen? Maglinis ka ng bahay sapagkat cleanliness is next to godliness. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? So bakit hindi naniniwala yung mga tao na ito sa panahon ni Kristo? Bakit? Kasi si Kristo ay ang katotohanan. Siya ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Tama mga kapatid? Kaya ayaw nila kay Jesus Christ. Next, tandaan nyo po ito. Next po. Salvation by works is an open and direct lie. Amen po ba? Isa pa nga po, sabay-sabay. Salvation by works is an open and direct lie. Amen? Ito po ay katuruan na gawa lamang ng tao. Imbento, utos lang ng tao. At sinasabi nila, utos ng Biblia. Kaya ito'y kasinungalingan. Can you hear amen? At marami pong naniniwala. Diba? Dati naniniwala tayo. Bakit ka naligtas? Papaano ka maliligtas pag gumawa ka ng mabubuting gawa? Can you hear amen? Ito pala ay kasinungalingan. Can you hear amen? Bakit po? Tingnan nyo sabi ni Prophet Isaiah 64 verse 6,
We are all infected and impure with, ano daw po? Kasalanan. Lahat tayo apektado sa kasalanan ni Adan at Eva ng kasalanan, ng pagsuway. When we proudly display our righteous deeds, no, yung effort natin, we find that they are what? But filthy rags. Bakit po? Bakit maruming basahan ang tingin ng Diyos sa ating mga mabubuting gawa? Dahil sa kasalanan. Because of the sin infected in us. Amen po mga kapatid? Kaya tingnan nyo po, ang mga tao noon, kahit anumang effort nila na pasayahin ng Diyos, anuman ang effort nila na patawarin sila ng Diyos, hindi nila maabot ang Diyos kasi meron silang kasalanan. Amen po mga kapatid? Hindi galit ang Diyos sa tao, galit ang Diyos sa kasalanan na nasa tao. Kaya anong ginawa ng Diyos? Inalis niya ang kasalanan para ang lahat ng tao ay pwede nang lumapit sa Kanya. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Pag may kasalanan ka, ang tingin ng Diyos sa lahat ng ginagawa mo, filthy rags or maduming basahan. Nakakita na kayo ng maduming basahan? Yung pinanglalampaso natin? Ew, di ba? Hindi ka tanggap-tanggap. Isusuot mo ba yung basahan? Hindi po. Amen po mga kapatid? At sa panahon ni Kristo, marami pa po ang mga nagpapanggap, nagtuturo ng salita ng Diyos pero liko naman. Matthew 15 verse 7 to 9. Sabayan niyo po ako. You hypocrite. No? You hypocrites. Sabi diyan, how right Isaiah was when he prophesied about you. These people says, God honor me with their words, but their hearts is really far from me. Kanina po bang nagpupuri tayo sa Diyos? Totoo bang nagpupuri ka sa Diyos? Kasi yung boses mo, yung bunganga mo, sinasabi, praise the Lord. Pero yung puso mo, nasara ko ba yung bahay? Ano kayang uulamin namin mamaya? Amen mga kapatid? Nagkakaroon ng salungat. Ang tanong, kanina ba'y totoo kang nagpuri sa Diyos? Palapakan mo nga ang Diyos na buhay sapagkat tama ang iyong puso. Can you hear amen? 9, it is no use for them to worship me because they teach human rules as though they were my laws or God's law. Can you hear amen? Nakita niyo po yan, kahit sa panahon ni Kristo, marami po ang mga nagtuturo ng imbentong turo o kautosan ng Diyos. Gawa-gawa lang. Sabi sa katabi, gawa-gawa lang. Amen po mga kapatid. Bakit may gawa-gawang turo? Para sa sariling pakinabang, mga traditions. Kaya nadadaya ang maraming mga tao. And take note, no? Malakas pa ang loob nila na akusahan si Kristo na mali daw siya. Look at the context in verse 1 to 3. Matthew 15, 1 to 3. Then some Pharisees and teachers of the law, ito po yung experts sa mga salita ng Diyos, came to Jerusalem, to Jesus, and asked them, 2, why is it that your disciples disobey the teaching handed down by our ancestors? Ano ba yung nilabag nila? They don't wash their hands in a proper way before they eat. Sapagkat ang kautusan sa kanila, maghugas ng kamay bago kumain. Eh yung mga disciple, gutom na gutom, hindi na nakapaghugas ng kamay. Sabi ng mga Pariseo, bakit yung mga alagad mo, hindi mo turuan ng salita ng Diyos? Can you hear amen? Ito ang sagot ni Kristo. Ako pang tinanong nyo. Jesus answered, and why? Why do you disobey God's command and follow your own teaching? No? Bakit hindi mo sinusunod ang direktang salita ng Diyos? Ang tinuturo ninyo ay ang mga human rules or tradition na mga kautusan. Can you hear amen? Tingnan nyo po sa verse 5 and 6. For instance, ito pa example. God says, anong utos ng Diyos? Honor your father and mother, and anyone who speak evil of father or mother must be put to death. No? Pagka hindi mo sinunod ang iyong magulang, pwede kang mamatay. But you say, verse 5, you don't need to honor your parents by caring for their needs if you give the money to God instead. And so, by your own tradition, you nullify the direct commandment of God. Tingnan niyo po yan. Sabi niyo,
sundin ng magulang. Mamamatay ang hindi sumunod. Pero pagbibigay na, sabi nyo, kahit hindi mo nabigyan ang magulang mo, basta magbigay ka lang sa Diyos, okay na yun. Tama ba mga kapatid? Brothers and sisters, it is an open and direct lie. Bakit po? Ang salita pong nullify in Greek means akuruo. Sabi nga natin, akuruo. Yan. It means to invalidate, hindi patotohanan, disannul, make of non-effect, to render void, deprive of force and authority, ano pa? To abolish, to reverse, to cancel. Sa Tagalog, ano? Pinapawalang bisa. No? Ginagawa niyong walang bisa ang salita ng Diyos. Sabing magaling ka na, sasabihin mo, uminom ka ng gamot na ito, gagaling ka. No? Literally, to destroy, ano pa? Reject, ignore the authority of God's Word. Grabe sila. Binabali nila ang salita ng Diyos. Kaya ang tunay na utos ng Diyos, igalang mo ang iyong magulang. Tama? Nasa Biblia yun? Maraming verses dyan. Ang wala ay yung ibalik mo nga ulit. Ang wala ay yung you don't need to honor your parents by caring for their needs if you give the money to God instead. No? Sabi nila, kahit hindi ka na magbigay, kahit hindi ka na tumulong sa iyong magulang, okay lang, basta magbigay ka sa Diyos. Ito po ay open and direct na kasinungalingan. Bakit po? Wala ito sa Biblia. Hindi ko nabasa sa Biblia at hindi ito na ituro ni pastor. Kaya dapat tulungan ko pa rin ang aking mga magulang. Amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Bakit nagkaroon ng ganyang turo? Sapagkat ito'y para sa kanilang pondo, sa kanilang sariling pakinabang, sapagkat taon-taon ay meron silang piyesta. Amen? The feast of the Passover. Para matuloy ito, kailangan ng pagbibigay. Kaya kailangan magkaroon ng pondo. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba, mga kapatid? Pero, ang explanation natin dito, mahalaga bang magbigay sa Diyos? Hello, again, mahalaga po bang magbigay sa Diyos? Pero mahalaga rin ba na tulungan mo at bigyan mo ang iyong magulang? Anong tama? Pareho, di ba? Parehas po, tama? Pero ito ang mas magandang sagot ni Jesus. Matthew 25 verse 40. And the king, si Jesus, will tell them, I assure you, when you did it to me, of the least of these my brothers and sisters, you were doing it to me. Kanino? Kay Jesus. Yung salitang brothers and sisters, aking kapatid, it means adelphos in Greek. It means the fellow believer, Christian, kapatiran, tagasunod ni Kristo. At lahat ng bagay na ginagawa mo sa kapatiran, lahat ng bagay na ginagawa mo para sa mga Christian, sa mga sumusunod kay Kristo, ginagawa mo para kay Jesus, kay Kristo. So maliwanag po yun, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Amen. Kaya isipin natin ito. Pag nagbigay ka sa Diyos, mayroong nangangailangan. Aanin naman ng Diyos yung pera na binigay mo. Hindi niya to kailangan. Sabi sa katabi, hindi kailangan ng Diyos ang pera mo. Tama, mga kapatid? Mayaman ang Diyos natin. Tama ba, mga kapatid? Pero mas matutuwa ang Diyos kung ikaw ay magkakaroon ng pusong mabuti para tumulong sa ating kapwa, lalo na sa kapatiran. Shout amen. Lalo na sa mga nasa church, palapakan natin ng Diyos. Kaya alam nyo po, yung mga nasa church, katulad po ninyo, tutulungan namin kayo. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya hanggat makatulong. Bakit? Ang turing namin sa inyo ay kapatid. Can you hear amen? Amen po ba? Sige, palapakan natin ng Diyos. Kaya nga sabi ko, hanggat maaari, kung may nangihiram, huwag mo nang pahiramin. Bigyan mo na lang kahit magkano para hindi siya mabaon sa utang. Can you hear amen? Ang dami mong kapatid. 1,000 rito, 1,000 rito. Bayad na. Can you hear amen? Pero huwag nyo naman gawing bisyo, ha? Are you with me, mga kapatid? Lalo na sa mga kapatiran. Bakit po? Kapag nagbigay ka sa mga kapatiran, ang tawag doon ay opportunity. Sabihin mo nga, opportunity. No? Oportunidad mo na pagpalain ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Pag tinulungan mo si brother, pag tinulungan mo si pastor, pag tinulungan mo si sister, opportunity na pagpalain ka ng Diyos. Do you believe that? Babasahin natin. Tingnan nyo po sulat nyo to.
Proverbs 19:17. When you give to the poor or needy, it is like, lending to the Lord. Look at the next line. And the Lord will pay you back. Ha? Tama mga kapatid? Pag tumulong ka sa kapatiran, lalo na sa iyong kapwa, sa church, ibabalik ng Diyos, babayaran ng Diyos with interest, with favor, at marami pang pagpapala. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Can I hear amen? Bakit ka nagbibigay? Kasi Christian ka na. Anak ka na ng Diyos. Ligtas ka na. At gumagawa ka na ng mabuti para sa kapurihan ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Kaya ito na ngayon ang malikot na umiikot sa utak ng maraming mga Kristiyano. Ito na. Sabi nila, pastor, pwede nang hindi magbigay sa Lord. Tama po mga kapatid. Kasi ibibigay ko sa magulang ko. Itutulong ko sa kapwa ko, kay brother, kay sister. Ano po ang sagot natin diyan? Ha? Brothers and sisters, ano pong sagot natin diyan? Kapag nagbigay ka sa nangangailangan, nagbibigay ka na rin sa Diyos. Kaya okay lang kahit hindi ka magbigay. Kasi sa Diyos ka na rin nagbigay. Sabi ng verse, can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Pero kung yung pera na kinuha sa Diyos ay ginamit mo sa luho, sa kapritsyo, sa pambili mo ng mga bisyo, droga, pang-inom, pamasyal, magagalit talaga ang Diyos sa iyo. Can I hear amen? Tama po ba? Malinaw po ba yun mga kapatid? Palapakan natin ng Diyos. Pero pag ito'y ginamit mo para sa pagtulong sa kapwa, lalo sa kapatiran, hindi magagalit ang Diyos sapagkat actually nagbigay ka pa rin kay Lord sa Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sabi pa sa 1 John 4:20, if anyone says, I love God, yet hates his brother, he is what? A liar, sinungaling. For anyone who does not love his brother, whom he has sinned, cannot love God, whom he has not sinned. 22, and he was given us the command. Look at this. Whoever loves God must also loves his brother. Do you love God? O dapat mahal mo rin yung katabi mo. Tingnan mo nga. Sabi mo, I love you with the love of the Lord. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hindi tayo sinungaling. Amen mga kapatid? Anak tayo ng Diyos. Are you with me mga kapatid? Amen. Again, next, salvation by works is an open and direct lie. Amen po ba? Maging malinaw po sa atin ito. Hindi ka maliligtas sa iyong mga mabubuting gawa. Kahit gumawa ka ng mabuti, kung wala kang relasyon, hindi ka anak ng Diyos, sayang ang iyong pagpapagod. Can I hear amen? Actually, ang pagtulong sa kapwa is a noble act. Pero habang tumutulong ka, meron kang masamang motibo, humaasa ka ng kapalit, ang iyong marangyang pagtulong ay nagiging hindi na marangal, no? Noble or marangal. Can I hear amen? Amen. Kaya dapat ang ating pagbibigay ay tunay na at taus-pusong pagtulong sa ating mga kapatiran. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Alam nyo bakit kung minsan ay para bang kumbinsido tayo na naliligtas tayo sa ating mabuting gawa? Alam niyo po kung bakit? Dahil sa mga influencer. May mga kilalang tao na nagpapatunay na, ginawa ko to at nagkatotoo nga. Tama mga kapatid? Kagaya po ni Muhammad Ali. Ganito ang kanyang paniwala. Sabi niya, service to others is the rent you pay for your room to heaven. No? Sabi niya, ang iyong pagtulong sa kapwa, para yung renta, para sa kwarto mo sa langit. Well, brothers and sisters, hindi po ito biblical. Wala po ito sa Biblia. Sapagkat ang nasa Biblia, anong naghihintay sa atin sa langit? Mansyon, hindi lang kwarto. Sabihin sa katabi, hindi lang kwarto. Mansyon, at ito'y sayo na. Walang renta, inihanda ni Kristo sa lahat ng masisipag na mga anak niya at naglilingkod sa Kanya. Amen? Kaya ito, open and direct lie. Can I hear amen mga kapatid? Amen po mga kapatid. Kaya dapat maging mapanuri tayo sapagkat sabi ng Biblia, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Can I hear amen? Amen po ba? Kaya pag alam mo ang katotohanan, hindi ka mapapagod.
Hindi ka matatakot na lumapit sa Diyos kasi alam mo ang lahat ng ginagawa mo ay totoo at merong reward, merong balik sa lahat ng tunay na naglilingkod sa Panginoon. Shout Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Ba't di po mapapagod, pastor? Biruin mo, sabi dyan, renta. Paano yung mga mahihirap? Mga walang pangrenta, walang pambigay. Ang lagay ba mayayaman lang ang pupunta sa langit? Paano yung mga mahihirap na walang pera? Kaya ginawang pantay ng Diyos sa biyaya. Brothers and sisters, mayaman ka man o mahirap, ikaw ay maliligtas kasi mahal na mahal ka ng Diyos. Shout Amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Ang kaligtasan na yun ay libre at permanente sa lahat ng nagnanais. Amen, mga kapatid? Are you happy with that? Amen. Again, malapit na pong matapos. Balikan ulit natin. Be wise. Ikumpara natin ulit. Ano ang sabi ng katotohanan? Salvation by... Naniniwala ba kayo dyan? O dyan tayo. Ano ang sabi ng open and direct like kasinungalingan? Salvation by works. Amen po ba? Sapagkat kapag hindi totoo ang salvation by grace alone, mawawala ang kaligtasan mo. Bakit? Kasi sa by works, kailangan magpakabait ka, kailangan gumawa ka ng mabuti. Tanong, mabait ka ba? Bukas, mabait ka pa? Lagi ka bang gumagawa ng mabuti? Hindi ka maliligtas. Pero buti na lamang sa biyaya ng Diyos. Kahit minsan nagkakamali tayo, pero humihingi tayo ng tawad sa Diyos, ang kaligtasan na tunay ay pinagkaloob niya sa lahat ng naniniwala. Pumalakpak ang lahat ng naniniwala kay Jesus. We are saved by grace through faith. Can I hear amen? May natutunan po ba kayo? Amen. Finally, again, salvation by works is an open and direct lie. Now, pakipindot yan. Now you know. Ngayon mga kapatid, huwag ka nang padaya. Amen po ba mga kapatid? Huwag mong paguri ng sarili mo. Amen po ba mga kapatid? Huwag mong pahirapan ang sarili mo tuwing mahal na araw. Iniligtas ka na ni Kristo. Amen mga kapatid? Finally, next po, be wise. Sabi sa katabi, be wise. Be well educated with the Word of God. Bakit? Pag marami kang alam na salita ng Diyos, alam mo ang tama sa salita ng Diyos, hindi ka na madadaya ni Satanas. Kaya lagi kang panalo. Pumalakpak po ang lahat ng panalo. Amen. May natutunan po ba kayo? Amen. Next po, to be continued, yung pangalawa na deception. Ano po yan? Deception by mixture of truth. Mas delikado po yan. Kaya pag-aralan po natin ito. Can you hear amen? So what is our Macarius challenge? Everybody, next po. In Christ, you are always a winner. Isa pa nga po. In Christ, you are always a winner. Tumayo nga po ang lahat ng mga winner kay Kristo. Kay Kristo, siguradong yung kaligtasan. Amen? Kay Kristo, purong biyaya ang iyong kaligtasan. Kaya hindi ka na madadaya, hindi ka na matatakot ni Satanas. Because in Christ, you are always a winner. Amen mga kapatid? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat hindi kami karapat-dapat. We are undeserving sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa sangkatauhan. Pero pinili mo kami, Panginoon. Kailan? That while we were still sinners, Christ died for us. Nung kami makasalanan pa, nung kami masama pa, nang kami po'y liko pa ang buhay, nang kami hindi pa sumusunod sa iyo, namatay ka na para sa amin. Panginoon, salamat po sa pag-ibig na yan. It is incomparable love. Ang pag-ibig na hindi kayang tanggapin ng mundo sapagkat hindi nila ito kayang lunukin, Panginoon. The agape love that you have given us unconditionally. No ifs, no buts. Dahil mahal mo nga kami, iniligtas mo kami, ano man ang aming kalagayan. Kaya Panginoon, salamat sa katotohanan na kami ay naligtas dahil lamang sa solong biyaya, sa solong gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman Panginoon, dahil ligtas na kami, ang aming isusukli, ang aming igaganti ay paggawa ng mabuti upang hindi lang kami ang maligtas, kundi maligtas din ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapitbahay, aming mga kaanak,
ang aming mga pinsan, tito, tita, lolo at lola para sa iyong kapurihan. Panginoon, salamat po. Gamitin mo ang aming buhay para sa paglilingkod sa iyo at maingat naming binabalik ang lahat ng papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng mananagumpay ay magsabi ng malakas na Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Malakas. In Christ, you are always a winner. Are you blessed? Super blessed. Sige po, makakaupo tayo saglit at dumako tayo sa ating grace giving.